Iris. February, March, April. Pwede mo ikuha yung sasino ko doon. Tapos ilagay niyo sa pwede pa siyang lalagyan? Ano lang kaya? Ate, asa yung lalagyan ng mga kandila? Nakayati siya diyan. Ano kandila? Baka babasok ka na. Ano ba dadala mama mo? Dadalahin niya? Kasi andun yung urn, tapos may service pa yung konti. Pag-preach ng word si Ate. Eh, dinala ko yung kabila dyan. Sa ilalim. Asan na ba? Si Ian. Ian, huwag mo kalimutan yung may tissue, ha? Yodi, oh. Yodi, yung bag mo. Mahal ka namin, anak. Anak, iniwan mo na ang mami. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ka namin, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin, anak. Mahal na mahal kita, anak. Dito, hindi na natin. Dito na lang sa dito. Ay, paano ginamit? Pwede mo ba natin? Kaya ano yun eh, ang nagdala sila. Mahal na mahal kita, anak. Ayun lalagyan. Susuli natin anything. Ito lang yata. Para pag ano, may ano natin sa sitio. Pagdating dito. Hindi na. Or pwede ko yan ang ano yun, pag-alis natin. Magkano pa ba si Mami? Uwi siya, dali na lang. Makain po. Ito, hindi na ito. Hindi na, hindi na. Ang bilhin. Nabigal ang mami. Iniwan na tayo ng kapatid mo. Ay, doon. Eh, nasa langit na. Kasama Masaya na niya- sa'yo doon. Kasama niya ng Diyos. Masaya na, masaya na. Iniwan mo na kami. Mag-i-stay na ako dito. Hindi naman pala puno. Asa na sa kanundan? Yon? Yon? Ay, hindi. Alabang. Mga alabang ano. Ayun pala ang banyo. Asa ang banyo? Ayun. Ayun na. Tayo. Oo, Daddy. Ito lang MC, oh.
sabi nga naman, sana para tabihin na lang po. Kapagayin na po. Tatanong na sabihin, hindi ko magaling side. Di ba ilalagay sa At sinabihan po na, and this is the hardest task kasi ayaw niya na nang umiiyak, pero parang napakahirap po para sa isang mahal natin sa buhay, pero we just need to obey yung mga wish niya. And it's not hard, it's not easy for me kasi po we're really very close nung bata pa kami hanggang sa pareho kami nagtrabaho sa church, and sabay rin kami nag-aral sa theology. Siya nakatapos, ako hindi. Si Ate Tess nakatapos din. So, but we just need to worship God and exalt His name even in her burial. So let's sing these songs that my wife will lead us. Tumayo, tapos tayo nag-worship sa Lord. Pwede rin sumayaw. Ganda pala sa lamin mo. One day every tongue will confess you are God.
even after her passing, I have gained invaluable insights that have profoundly shaped my understanding and perspective. Si Pastora Rina po is very merciful. When I committed the sin, wala po ako narinig sa kanya ng mga accusations. Wala po ako narinig sa kanya ng mga words that will bring shame to you as a person. So because she learned that what Jesus said in Matthew 12 verse 7, sabi po ni Lord, if you had known what this means, I desire, dinidesire po ni Lord, mercy and not sacrifice. And you would not have condemned the guiltless. Si Pastora Rina po, lagi po siyang nagbibigay ng ano, parang hindi nga tinutuldukan yung tao pag nagkasala siya, parang yun na siya. No, alam niya that si Lord hindi pa tapos, may mga ginagawa pa rin. And she's very merciful. And God said, go learn what this means that I desire mercy. Pag-aralan nyo to, I desire mercy. Kaya si Lord very merciful siya. Siya lang yung pwedeng bumato kasi siya lang yung walang kasalanan. But He did not. Because He's a merciful God. And si Pastora Rina po exemplify that. Even in my life, nung sinare ko nga kay Dada yung chat niya sa akin, I was really crying kasi talagang nakikita mo, sabi niya, Kuya, mahal na mahal kita. Whatever happens, I'm here and always praying for you. She was not judgmental. Kasi alam niya may mga environmental circumstances kaya nagagawa ng tao yung kasalanan. May mga generational curses, may mga demonic spirits that really working behind that person. So she understand that. And she's full of love. At tayo pong lahat, we don't need to judge. Kasi ako rin po judgmental dati eh. Pag may nakita ko, sabi, tinan mo yan, tinan mo yan. So, we are not the judge. God is the judge. We are not. We're limited. God knows what He's doing. So sa ating pong lahat, one thing that I've learned in her life, she's not judgmental. At saka, makikita po natin na she loves sincerely from her heart. Sobra po siyang magmahal. Pag pumupunta kami sa Korea, para ko siyang asawa, lahat inaasikaso niya, pinag-grocery niya ako, tapos, kuya, eto. So, tapos ang sabi ko, ang dami-dami ko ng utang sa'yo. Sabi niya, kuya, bayad ka na, ang dami mo na rin binigay sa akin. So, puno-puno po siya ng pagmamahal na kahit na may sakit na siya, ang iniintindi niya pa rin yung ibang tao. Noong una po siya nagka-cancer, talagang sabi ko, I will not give up praying for you. So, ang dami-dami niya, kuya, ano ba, magpapakimo pa ba ako or what? Mga ganun. Sabi ko, you decide for yourself and you ask the Holy Spirit kasi siya yung nakakaalam. So, naka-ano po siya, naka-recover siya, nagpunta pa siya dito and we rejoice nung nagkita kami. So pero of course, alam naman natin nangyari after that, nagkaroon naman siya ng liver cancer. Pero sa buhay po ni Pastora Rina, alam niyo po, when I visited her sa Asian Hospital, so kinantahan ko po siya doon and I prayed for her. Pero sabi niya, Pastor, I want to pray for you. Tapos nasabi na lang sa akin ni Risa, Pastor John, is a miracle. Kasi hindi na siya nakakapagsalita ng tuloy-tuloy. Pero nung pinag-pray kanya napakahaba, tuloy-tuloy siya na nakapag-pray. So, makikita po natin si Pastora Rina really live a life of love. And the siblings can testify. Yung mga nephews and nieces can testify. Kami po na mga pinsan niya, although second cousin lang kami, pero para kami magkakapatid. Parang si Tito Boy at saka si Daddy Boro na at saka si Tito Rogelio na magpipinsan lang pero grabe yung mga samahan nila. Siguro yun yung sa atin sa Navarro na kahit na mga distant relative, we really treat each other. Yung mga anak ko nga pag nagpapa-check up kay Ate Baby, sabi si Tita Baby, sabi ko second cousin ko, pero
Sabi nila, sobrang mahal ka nila. Ganun kami, na bilang mga magkakamag-anak. Si Pastora Rina po is extra close to me kasi magkakabarkada kami. We grew up together. Pag reunion, pag kami nagsasama, kami nila Nimrod, pag nagsama-sama kami, talagang maayos yung reunion kasi nagsasacrifice kami dahil yun ang bilin nila Lola Osha, tsaka nila Lola Sally. So we're doing that because we love each other and we enjoy working with one another. Si Pastora Rina po is a spirit na merong katawan. Tayong lahat din po, the true us is our spirit, not this body. Hindi itong body na to na katedral para alak-alaki. But she is a spirit. Tayo pong lahat, before we were born, we're spirit. And we have a father of our spirit, and that's our Abba Father. So before we were born, we are already existing. Pero, syempre, in other world yon sa ating pong Ama sa langit. So, I'm speaking to the parents that are here. Oh, continue to give your unconditional love to your children. Huwag nating tuldukan pa nagkasala sila, yun na yun. Hindi po. God will never stop loving us. And that's our Father. So I will read from 1 Peter chapter 17 to 22. Sabi po sa verse 17, you pray to God and call Him Father, and He judges each person's work equally. So while you are here on earth, you should live with respect for God. Si Ate Seni po, isa yan sa mga nagturo sa akin how to love God. Remember those times na tinuturuan mo kami kumanta ng Hosanna. So, we need to respect God in this earth, in this life. Kung ano man yung nangyayari sa atin that we don't understand, ako po kinu-question ko, Lord, bakit kailangan mamatay ni Rina? Down from the people who lived before you. But you were saved from the useless life. So this is a letter from one of the apostles, si Peter. Si Peter yung nag-deny kay Lord 3 times. Na hindi nga daw kilala si Lord. Pero makikita nyo, because of the transformation power of love, nabago po si Peter. After that, nag-preach po siya ng kerygma preaching and 3,000 got born again. Received the Lord within their heart. Tinanggap si Lord because of the transformative power of love. So sa atin din po, we need to have that. We need to have that love. Katulad po ni Pastora Rina, yung mga magkakagalit sa pamilya, nagkabati-bati because yun yung request niya. And we need to keep that, yung mga wish sa atin kasi it's for our own good. So that, but you were saved from that useless life. You were bought not with something that ruins like gold or silver. Biniri po tayo. 2 beses po tayong pag-aari ng Diyos. Una po, kinreate niya tayo when we were still in our mother's womb. Pangalawa, nung nagkasala tayo, pinadala niya yung kanyang anak, bugtong na anak na mahal niya, para ipambayad o to redeem us from that iniquities that we cannot save ourselves. Hindi natin kaya iligtas sarili natin kahit na anong gawin natin. But only God can save us. So you were bought, sabi niya, binili kayo not with something that ruins like gold or silver, but with the precious blood of Christ, who was like a pure and perfect lamb. Christ was chosen before the world was made. Hindi pa po nagagawa ang mundo, nakaplano na yung kay Abba Father na ipadadala niya yung kanyang anak. Sabi niya, Christ was chosen before the world was made, but He was shown to the world in these last times. This is the last days of the last days. Makikita po natin ang United Nations already signed with 157 nations na the pact of the future. At download nila what's the WEF or the World Economic Forum na gusto nila. One world religion, one world currency, and one world government.
It's already happened last October that we don't even know. But we're in the last days. And we need to understand that Christ was chosen before the world was made, but He was shown to the world in these last times for your sake. Through Christ, you believe in God, who raised Christ from the dead and gave Him glory, so your faith and your hope in God. Now, verse 22. Now that your obedience to the truth has purified your souls, you can have true love for your Christian brothers and sisters. So love each other deeply with all your heart. First thing that I want you to learn, sabi po dito, so verse 17, you pray to God and call Him Father. We need to know that we need to have a revelation of the Father's love. Si Jesus Christ, pinadala niya, Jesus is the way. But the destination is the love of the Father. Yun po ang dapat natin maintindihan. Yes, Jesus is the way, siya yung daan. Pero anong destinasyon? Ang destinasyon po, yung pagmamahal ng Ama natin sa langit. Our Father of our spirit, before we were born, we have a Father. At yun yung pinakikilala sa atin ng Panginoon. Kaya tinuruan tayong manalangin. When you pray, say, Abba Father. You need to say it. We need to declare that we have a Father in heaven who loves us the most. And makikita po natin yan in the parable of the prodigal son. Yun po ang talagang Ama natin sa langit. Kasi minsan misrepresented siya, parang tingin natin, napaka-judgmental ni God the Father, parang bakit inahilate yung isang race or what. We don't understand that. Pero makikita natin si Lord being the Son. Sinabi niya, this is my Father. And He told that story of the prodigal son para ipakita ang pagmamahal ng Ama sa ating lahat. Ano man po yung nagawa nating kasalanan, wala pong pinakamabigat na kasalanan na magagawa natin na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon kung tayo ay lalapit sa ating Ama sa langit at hihingi ng tawad. We are all sinners. Nobody is perfect. We all commit sin. Nagkakamali po tayong lahat. So Jesus is the way, but Abba Father is the destination. And that's what verse 21 also said. Sabi dito, through Christ, you believe in God, who raised Christ from the dead and gave Him glory. So your faith and your hope are in God. So sa pamamagitan ni Kristo, ang hope natin at ang ating faith is to our God the Father. Jesus is also God, and the Holy Spirit is also God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We all believe that. But through Jesus Christ, He is the way. Sabi niya, we have this faith and hope to our Abba Father. And the price He paid, ang binayad po ng ating Ama sa langit para tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po dito, you know that in the past you were living in a worthless way, a way passed down from the people who lived before you. But you were saved from that useless life. You were bought, not with something that ruins like gold or silver, but with the precious blood of Christ, who was like a pure and perfect lamb. Christ was chosen before the world. So, that's the price. Napakasakit po sa isang ama na makita niya yung anak niya na he was separated from God for the first time, God the Son. Why? Because of our sin and your sin. My sin and your sin. First time. Kaya he at the cross, He cried out, Father, Father, why have you forsaken me? God the Son, God the Father abandoned the Son because of our sin. Hirap na hirap pong magsalita si Lord noon kasi that's the kind of death na yung dugo pumupunta sa lungs niya and it's very hard for Him to speak. But He said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. So next and last point po, how to live to please our Abba Father. Ano yung dapat natin gawin para mabuhay tayo na suklian naman natin yung pagmamahal ng ating Ama sa langit?
Our time on earth is a crucial opportunity to prepare ourselves for the eternal joys of heaven. Katulad po ni Pastora Rina, she faced death bravely. Na nasa Korea pa lang siya, sinasabi niya kay Risa, ate, gusto ko nang pumunta kay Lord. And kahit nung dinadalaw po namin at magkaroon ng graduation, hanggang kinausap niya pa nga sila Risa at saka sila Dada, sabi niya, baka naman kasi iba-iba tayo ng prayer, kaya naman pareho lang tayo ng prayer, gusto ko nang umuwi, gusto ko nang mamatay. She faced death, and he lived a life of love, pleasing to the Father. She lived. So sabi dito, love each other deeply with all your heart. Sabi po sa verse 22, now that your obedience to the truth has purified your souls, you can have true love for your Christian brothers and sisters. So love each other deeply with all your heart. So bago po natin si Rina ay ilagay sa kanyang kalalagyan, so let's all stand up, and why don't we just roam around and embrace one another and say, I love you with the love of the Lord while we are still living. Yeah. Oh, every mo, sabihin mo, love you, mommy, love you, Sige po, lahat po tayo, let's embrace one another and love one another. Deeply from the heart. Ate May, I love you. Oh, ba't di ka nagsasalita? I love you all with the love of the Lord. I love you. I love you. Rin. Love you, sister. Kailan ba? Ang ano ng katawan mo, Reyna. Ay, Julie. Lagi asawa ko. Ano mo na lang? I love you. I love you. Yeah, I love you. I love you with the love of the Lord. Yes. Ay, pa wala pa yung kapatid.
Pastora Rina po, she's a spirit at hindi po yun namamatay. I believe firmly in my heart na she's with the Lord na together with all the clouds of witnesses na sinasabi po sa Bible. And they're all there waiting for us. So we will see each other again. This is not goodbye, but till we meet again, makikita po natin yung mga mahal natin sa buhay, sila Lola Osha, si Daddy Ching, si Auntie Nita, si Darwin. So, we will see each other and we will have a grand reunion when the time comes. Pero habang nandito pa po tayo, let's keep loving one another by the love of the Father that He gave us. He loves us so much. So ngayon po, ang wish po ni Pastor Rina dahil nakagraduate na siya from earth realm to the spiritual realm. So tayo pong lahat ay pumalakpak ng malakas at sabihin natin, congratulations! Pastor Rina! Woo! You can all be seated. Si Crispin would say something. Panapin. Sana kayo, ako po ang napili Oh, sige. na magsalita po. Papasalamat lang po ako sa aking kapatid kasi ubos na rin po yung luha ko eh. Ayoko na rin po umiyak. Nagpapasalamat po ako sa mga tinuturo niya sa amin, sa lalo po sa Panginoon, sa mga binibigay niya sa amin na financial, lahat. Sa buong pamilya, sa mabuting aral na binibigay niya sa amin sa araw-araw. Miski nandun sa Korea, iniisa-isa kami yan na para makausap kami, mapagpati, matanggal sa amin ang mga galit. Papasalamat talaga ako sa kanya. At yan po ang pinakamaganda kong kapatid. Tata, huwag kang magagalit ha. Lisa, huwag kang magagalit. Sisip-sip ako kay Rina. May kwento nga po ako dyan, si Pastora. Nung namatay po siya, ang sabi po, siyempre mga kamag-anak po, tatawagan ko. Tinawagan ko po yung kamag-anak namin. Sabi ko, namatay na si Rina. Kaya sabi po ng kamag-anak namin, naku, napakabait nga, ba't siya pa? Eh sabi niya, pumunta ka na lang sa amin. Para may ibig sabihin ka pa. Tapos, yung pa, nung nasa hospital po siya sa Asian po ba? Tama, sa Asian po, nakaikot kami, magkakapatid, dahil nasasama na po ang kanyang lagay. Sabi po ni Rina, tama yung kay Pastor kanina, sinasabi niya po, bakit hindi pa rin siya mamatay? Eh, si Risa po, nasa paanan, ako naman nasa uluhan, hinihimas ko po yung ulo niya. Sabi raw ni Risa, ba't ang sabi ko raw po, mamamatay ka rin. Eh, hindi po yun ang sabi ni Risa, ba't sinabi mong mamamatay? Hindi, sige, magpahinga ka na. Yun po, ng mga karanasan po na. Kaya si Risa, napatawa po si Risa na pawalas. Hindi ka sinabi, mamamatay na ka rin. Nagpapasalamat po ako sa kapatid ko talaga na yan. Kino-congrats ko po siya kasi alam ko, kasama niya na po ang Lord. At siya po talagang nagano sa amin sa Panginoon. Daddy ko nga po, talagang bago mamatay si Daddy, na sabi niya nga, na kung mapapatawad sa mga kasalanan, sabi nga ni Rina, ay walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Yun po ang mga aral na binibigay niya sa amin. Kaya maraming salamat po sa mga kamag-anak namin nandito, mga suporta po ninyo, mga nakiramay po sa amin, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Congratulations, Pastora. God bless po sa inyong lahat. Ben? Si Ben? Ben? Ikaw na. Baka umiyak ka pa. Tapang. Be careful. Rita.
Salamat, anak. Sa lahat-lahat, anak. Salamat. Nagpapasalamat si Mami. Mga tulong at lahat, anak. Thank you, Lord. Nasa sa iyo ng aking anak, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rina, napakabait mong anak. Napakabait mong anak. Hindi mo pinabayaan si Mami. Tara na. Bye. Bye, Tita Rina. Para. Salamat, Pastor. See you, Rina. Yung bigay kong bracelet. Tita. Tita na lang yung bigay kong bracelet sa kanya. Doon na lang yung bracelet binigay ko sa kanya. This one si Tita Rina. Albert, Albert. Bye. Tara. Paalam. Bye-bye. See you, Rina. See you in It's not Rina, madama ka na ng Panginoon. Iyon na si Mami. Mahal na mahal ka din namin, anak. Mahal na mahal kita, anak. Ngayon, bigla-bigla na. Isa-distribute na yung food. Oo, distribute na. Ate Tess, kung gusto mo makita. Ay, nilagyan niya ng pera. Wawawala niya. Dapat nilagyan ng pera, walang kapatid. Nilagyan niya ng pera. Pambibili yan sa lahat. Wala nang pilihan.
Baon. Gusto niya daw pumasahe. Baon. Baon ni Wala Rina. siyang gastos doon. Masaya siya Akala doon. ni Jody mo pumasahe ka. Napaka-generous mo. Generous eh. Bye, my partner. Yeah. See you, Rina. That's so soon. Ay, iba naman ang oras doon. Oo. Asa si... Di ba nilalagay? Dapat pipicturean ko ito. Itanong mo sa akin lahat ngayon. Bigay sa akin ni Ninang Ellie. 500. Maingay. Huwag ka maingay. Ano sabi mo? Okay. Si Dr. Alita Ako, Santo. Hindi ko pala nakilala nung tumayo sa kapo nakilala. Ino po ako pagkatapos ng ano mga... Kaya nakakuha na to. Saan kayo umorder ng yung bedsheet na? Ay, po sa office mate ng anak ko. Galing pa pong Batangas. Ganun, magkano isang ganun? 100. Pwede mo order. Bibilangin ko lang kung yung bibigyan. Abi ka tulong sa baba. Kapal na, tapos masarap ba? Kayo mag-pipig sa akin. Kasama to siya. Ay, kasama si Abu. Si Agud pa. Anda, mabagal. Okay lang. Oo, kayo Kaya mga daan. mga mag-pipig. Tingnan Dani. Expect na mabagal. Oh. Senior na kami. Sabi mo, kailangan Mani. Ay, mga pogi. Mga pogi. Okay na. Okay. Ah, si Dennis. Ayan, dito sa likod. Dani yan eh.
Oo. Sa klase yan eh. 1, 2, 3, smile. Dito. Yan. 1, 2, 3, smile. Waki. Cute. Hindi naman wakit ako. Ano, sarado lang. Maganda. Saan maganda? Oh, dali na doon ka muna. Huwag ka naman mag-alala. Punta ka na muna doon. Saan ba ko, Wes? Ayun sa harapan. Bakit nandyan ka? Nag-video ako. Okay, picture. Yan. Sige pa kayo dito. Pagtapos. Kuha lang po ako dito. Ate, bilisan mo kasi uulan no. Dali. Oh. Okay. Okay. Ana. One, Ana. two. Dul, set, smile. One. Waki. 1, 2, 3. Yee. Diba ganito siya? Ganto. Ah, ganun siya. Ay, oo, ganun siya. Ganyan. Okay. May ganito, Okay. Wow. 1, 2, 3. Oh, ikaw sumama ka. Ay, sige pa. Okay, 1, 2, 3. Sabay. 1, 2. Oh, smile! Big smile! 1, 2, 3. Alright. Thank you po. Thank you. Nag-dating lagi. Saya ni Rino. Next. Apa? Ay, madilim po ba? Masilaw? Masilaw po. Dito harap, dito harap. Doon daw, kay Tita Tess. Oh, sige. Mahirapan si Lola. Hindi, huwag na si Lola isama. Yung mga kaya nila. Lagyan ng 100 to sa bago, kabagal yan. Tapos na yung clip. Dali mo. Charlie! Wala na. Charlie! Mangangalay tayo lahat Kumakbo yan. ka na dito! Takbot. Ayaw, play! Takbo! Mabol. Tama.
Uupo ka raw. Ako ba? Hindi na. Lalo pa mahirap. Yun. Okay. Yan yun eh. Oo. Mamaya torture nyo. January 23 lang. Joke lang yun. Ang dagkit na katawan. May kanta na si Atita Emily, may kanta na daw siya. Sabi ni Ilan, Ma, tatalpugan natin itong mga tamad. Lilitsyon tayo ng baka. Sabi sa atin, uy, gago. Baka mapahamak ako. Baka mapasupo. Lilitsyon ka baka, gago ka ba? Lahat. Support Uwi na tayo. Uwi na kami. Salamat po. Una na kami ah. Una na siya. Sige. Jogging tayo. Jogging tayo na kami. Salamat Tita Uwi na Brenda. kami. Ay, ayun. Ingat, ingat. Si Ana. Nanay, sabihin mo sa mami, thank you, ha. Salamat. Nakapunta eh. Ay, sorry. Bali, mami. Itago mo. Ay, wala ako. Ito. Ako naman. January 5. Tanda na sila na arrest eh. Hindi, nakakalakad pa rin. Ang Kuya Risteng nasa bahay. Ha? Bagal eh. Oo nga. Dadaan pa kami auntie ngayon. Jody, iwanan doon sa paiwan. Eh, iwan niyo ba yung tinapay niyo? Dala niyo pa eh. Nasa akin yung tinapay. Subo mo natin kay Subo mo natin kay Indy dyan. Kinukuha ko nga. Wala pa kumain ako kayo. Apo.